So, punta naman tayo sa isa pang application ng moment. So, ito nga yung tinatawag nating moment of a couple. So, ano ba yung couple? Nag-asawa ba to? Okay. Partner ba to? Okay. Meron ding palang couple pagdating sa force. So, yun ay syempre, yung magnitude ng force ay parehas lang. They are parallel sa kanila sa isa't isa at yung distance nila sa pagitan nila ay yung perpendicular distance ng moment. Ganun lang kasimple yun. So, pag nag-rotate yung isang force, ganun din yung isang force. So, they will create a couple. Ganun lang yung principle niya. So, kapag nakakita ka ng dalawang force na parallel sa isa't isa, kunin mo lang yung distance nito and just force times distance lang. Just like the application nitong kamay na to na naglalagay ng force sa wheel. So, nag-apply siya ng 30 punta sa kanan. So, it tends to rotate clockwise. So, same force ang nailalagay nung kabilang kamay. At ang distance nung dalawang force na yon is 0.4. Therefore, meron kang 30 times 0.4. 30. Ang couple niya ay 30 times 0.4. So, 12 Newton meter couple. Okay? Or couple or moment. Ano po? So, ganun din sa kabila. Kung titignan natin yung kabila, 40 ang in-apply niya sa binabaan niya lang yung posisyon ng kamay niya na naging distance nito ay 0.3. So, 40 times 0.3. 12 pa rin. So, ibig sabihin, parehas yung in-apply niyang couple kahit na magkaiba ng positioning ng kanyang applied force. No? Ah, the more na mas malapit ang couple sa isa't isa, the more na dapat mas malakas yung force na ilagay mo para ma-maintain mo yung magnitude ng couple. So that's the principle for couple. Ngayon, mag-solve tayo ng examples or problems involving couples. Like, determine the resultant couple moment of the three couples acting on the plate. Okay, ito yung plate. So, marami lang force na nakikita tayo dito. Pero, obvious, ang goal mo lang is maghanap ng mga couple. First thing is, parallel ba sila? So, ibig sabihin, parallel sila at the same time, same sila ng force. Couple yun. So, nakailang couple tayo dito? Tatlo. So, nakalagay naman F1, 200. Hanapin mo yung kakouple niya. So, F1, 200. So, ito sila. Ang distance nila sa isa't isa ay 4 feet. Ang rotation nila sa isa't isa ay clockwise. So, 200 times 4 lang yan. Tapos yung F2 is pakaliwa, 450. At yung isa, pakanan, 450 rin. At ang distance sila ay 3 sa isa't isa. While the other one is 300 na naka-incline, no? Ang distance nila sa isa't isa ay 5. So, paano kunin yung resultant? Again, di tayo lalayo sa principle ng moment. Kunin natin yung resultant, tawagin natin itong MR, resultant of moment, or resultant couple, counterclockwise to be positive, as assumed, is equal to the summation of all couple, M. Ilan ba yung couple M? Tatlo. So, MR is equal to negative F1D1. Ito yun, yung first couple. Negative kasi clockwise yung ikot ng uh, first couple. While F plus F2D2. Kasi counterclockwise yung ikot nung couple na to. Minus F3D3 kasi counter ulit ay clockwise ulit yung ikot ng F3. So, by substitution, yan. And finally, we have 950 pound-foot. Positive yung result, ibig sabihin,
ang ikot ng buong resultant, okay, the total ba, is clockwise. So, ulitin nga natin. Mukhang parang may mali dun ah. Wait lang ah. Negative 204 plus 450, okay, times 3, minus 300 times 5. Negative 950. Negative, negative 950 pag kinuha mo siya in actual na sagot. Ibig sabihin, baliktad yung assumption natin, no? Na counterclockwise. So, kaya ang tamang sagot ay 950 pounds clockwise. Okay? Ganun lang, kakopol. Next, meron tayong gear dito na may applied force na 60 or 600 Newton. Tapos 600 Newton din sa kabila. Kung titignan, if I traject the line of action of force dito, yan, kung didiretsohin mo yan, nagkikreate sila ng couple. Pero syempre, hindi mo yun ma-appreciate sa umpisa kasi ang tendency is to create ang tawag dito, component of a force. So, pwede ka mag-component ng force ng 600 sa baba at sa taas. So, may dalawang way ulit or dalawang way ulit kung paano to i-solve. So, like, i-resolve mo nga sa components yung force. Ibig sabihin, makaka-create ka ng tig-dalawang force. Ibig sabihin, makaka-create ka ng dalawang couple. So, para makuha yung resultant ng dalawang couple, hanapin mo ulit muna yung distances ng dalawang couple or dalawang force sa isa't isa. So, ang unang couple na makikita mo dito is the vertical component. Okay? Yung 600 sine 30, galing yan doon sa 30 degrees dito. So, 600 sine 30, yung vertical component ng force. And the horizontal component of force is 600 cosine 30. Ganun din sa kabila. So, kung titignan mo yung trajectory nung mga yan, nagkikreate siya ng couple. Okay? So, obvious, no? Ang distances ng dalawang forces ng horizontal and vertical component is 0.2. So, bakit? Kasi ang radius nung gear is 0.2. Yan siya. So, yan. So, nai-imagine na natin. So, ito ay 0.2, first couple. And the other one, itong horizontals. So, 0.2 din yan. So, by solution, ang resultant couple is M, or the couple of this force is 600 cosine 30 times 0.2 minus 600 sine 30 times 0.2. So, counterclockwise assumption ulit, positive. And I got 43.9. Okay? So, siguro, i-calculate ulit natin kasi baka dumidirekta na lang yung sagot. So, 600 cosine of 30 times its distance, 0.2, minus 600 times or sine 30 times 0.2. Yan. So, positive yung lumabas na sagot. Ibig sabihin, counterclockwise ang couple nito. 43.9. So, yun nga. Mas madaling i-resolve sa components kasi kitang-kita mo yung distances nung mga forces. Unlike kapag ginawa mo yung trajectory ng actual force, you need to get this D. Yung distance nila dalawa. Parallel nga sila pero napakahirap gawin or kunin yung D na yan. Although,
you can do derivation. Like, hanapin mo yung triangles ng mga yan. So, yun lang. Siya nga pala, meron pang isa. Or, you can take moment at A. Anong significance kapag nag-take ka ng moment sa A? Makukuha mo din yung couple nila. Kaya lang, mas madali kasi ma dahil sa point A ka, dito ka mag-take ng moment, mawawala ng bisa yung moment nung dalawang to. Kasi walang distances na makikreate kasi dun mismo nakaturo sa point A. So, dalawa lang ang magte-take ng moment dito. Di ba? Moment principle. So, ibig sabihin, pag nag-take ako ng moment, 600 cosine 30, ito yon, that is acting counterclockwise, positive, times 0.2, minus 600 sine 30, ito, taking moment at A, is 0.2 din. So, same lang ng concept, 43.9. Naalala nyo yung ginawa natin, no? Dati. So, yung couple ay hindi ka na nagde-depend kung pag couple ang ginagamit natin, you need to get the force and yung distance sa pagitan nilang dalawa. Ganun lang yon. And then, do the resultant. Or pwede rin mag-take ka ng moment sa isa, and then, uh, yung perpendicular distances naman nun mula dun sa point na yon ang kailangan. Principle of moment. Okay? So, may mga samples pa ako dito. Ayun pala. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kapag ipipilit natin kunin due to couple or kunin mismo yung exact couple principle nung force, you need to get the D. But this is mahirap. Okay? So, sample pa tayo. So, determine the resultant couple acting on the beam. Pag sinabi natin resultant couple, total. So, parang kamukha nung may plate kanina. So, first is, hanapin mo lang muna yung mga couple. Yan. We have ilan? 1, 2, 3. So, resultant couple is total couple. Assumption natin is counterclockwise. Positive. So, unahin ko na yung 400 kasi counterclockwise yun. So, ang couple nilang dalawa, couple silang dalawa, 400. Tapos yung pagitan nila is 0.2. Ayan siya. Okay? Iba to dun sa nagtitake ako ng moment sa point. Okay? Ito, puro couples lang in-address natin. Mas madali nga yun kasi nami-minimize mo yung solution kaysa isa-isahin mo pang i-take ng moment yung bawat force. Ang force natin ay 6. Okay? Pero pag isa-isahin mo pa yan, ay matagal yan. So, hanapin mo muna kung may mga couple dito sa team. So, next. Yung 200 is clockwise. Rotating clockwise yan. Ang pagitan niya ay 0.2. So, negative 200.2. Next, 300. So, clockwise din siya. So, minus. Ang pagitan ng dalawang 300 is 5. Total is negative 740. Ibig sabihin, baliktad lang. Ang sagot ay 740 Newton meter. Clockwise. Okay? Clockwise kasi negative. Then, pwede tayong mag-take ng moment, okay, sa A, halimbawa, o kaya dito, sa point na to, gaya nung ginawa natin doon sa gear. Kaya lang, isa-isahin mo yung mga force. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo kanina, kung hindi mo trip yung couple, pwede namang magstay ka doon sa moment principle. So, halimbawa, diretso ko na lang sa calculus. Yung 400 ang magte-take ng moment dito sa point to. Alin sa mga forces ang hindi makakapag-moment sa point na yan? Una, itong 400 na to, mawawala na yan. Itong 200, tsaka itong 300 na to. Tatlo na lang ang magte-take ng moment. So, unahin ko na yung 400. And that is counterclockwise, ibig sabihin positive. 400 times 2. Tama? 400 times 2.
yung 300 din, magte-take siya ng moment sa point na 'to. Eh, di ang moment arm niya is 5. So, 300 times or clockwise siya. So, minus 300 times 5. Then, yung 200 na 'to, maliit. So, 200 is clockwise din siya sa point na yan. Pero ang distance niya is 0.2. So, we have negative 740 nga. So, clockwise pa rin talaga na 740. So, same concept lang din yun. Okay po? So, next, meron tayo ditong couple, beam with disassembly. So, medyo mukhang komplikado pero hindi yan. Dali lang siya. Okay? Isipin nyo lang, ah, madali lang lahat yan. Okay? So, determine the couple moment acting on the beam. So, kung gusto nating i-traject, okay? Yan, couple lang hinahanap, ano? Yan, ito yung kailangan mong hanapin. Yung D na to. So, again, mahirap yan. So, parang doon sa gear, no? Mahirap yan. Kaya ang gawin ko, i-resolve ko na lang sa component. Okay? Resolve natin sa component itong 10 na may 3, 4, 5 slope. So, kunin natin yung horizontal component and that is 10 times 3 over 5 equals to 6 kilonewton. Ibig sabihin yung vertical ay 8 kilonewton. Ganon din yung mangyayari sa kabila. No? So, hitang-kita mo na doon sa resultant, so sa components ng forces, yun yung mag-create ng couple. So, we have two couples here. 8, saka yung couple 6. Yung kailangan mo na lang kunin yung mga distances ng couple. So, resultant couple, counterclockwise to be positive. Unahin ko na yung mag-counter. So, ka-counterclockwise dyan is yung 6. Okay, ang rotation niya counter. Anong distance ng 6? 2, 1, saka 1. Ayan siya. 1, 1. So, 2. Minus clockwise na 8. So, ito yung ikot ng 8. Yan. Going that. So, clockwise yung 8. So, kaya minus. 8 times 4. Okay? Total. Negative 20 kilonewton meter. Ibig sabihin, negative, baliktad yung assumption ko. So, clockwise talaga yung resultant nito. 20 kilonewton meter clockwise. Ayos po. So, meron na lang tayong last. So, going to have last two. So, determine the resultant couple moment acting on the triangular plate. Oh. Dito naman, wala ang problema sa figure. Wala naman tayong problema. Huwag kayo ma-intimidate sa figure. Ang una nyo lang titignan, saan dito ang mga couple. Yan. So, couple 200, couple 150, couple 300. So, very obvious na yan. So, ito yung sagot. Okay? 200 times 4, counterclockwise. 150 times 4, counterclockwise. And 300 times 4, counterclockwise. Total of 2,600 pound-foot counterclockwise. Dagdagan natin ng konting difficulty ang sample. Like, the ends of the triangular plate are subjected to 3 couples. Determine the plate dimension D so that the resultant couple is 350 Newton meter clockwise. Okay? Given naman yung total niya or resultant. Pero ang unknown naman dito is yung D. Okay? So, siniresolve ko na to. Okay? And, ang kailangan mo lang gawin dito is huwag kang alis dun sa equation. Yung summation ng moment or ng resultant couple is equal to all the couple. Okay? Mali yung sulat ko dito. Yan. The resultant couple, ulitin ko, no?
Yung resultant couple should be the summation of all the couple. So the resultant couple is 350 daw clockwise. So that means negative 350 kasi clockwise daw siya. So negative 350 kasi ang assumption ko is counterclockwise positive. Yan. So ilan ba ang couple na nakikita natin dito? Tatlo. Couple 100, couple 600, couple 200. Kaya lang, ang unknown mo lang is D. So we have one equation, one unknown lang naman. So kayang-kayang isolve yan. Ang diskarte lang, kung meron kang hypotenuse na D, automatic meron kang legs ng triangle. At siya nga yung D sin 300, ay sin 30, tapos D cosine 30. So, tapos na yung problema. So, umpisa natin sa pag-couple or so sa couple na counterclockwise. So, ano nga yung counterclockwise dito? Itong 200. 200 is creating counterclockwise or rotating counterclockwise with each other. Ang distance ng dalawa sa isa't isa ay D cosine 30. And yung rest ng couple ay clockwise na pareha. So, unahin ko na yung 600. So, rotating clockwise. Ang distance ng dalawa ay D sin 30. Then, lastly, yung 100. Ang distance ng dalawang 100 is C. So, ma-appreciate mo yung problem kapag nakita mo agad yung couple. And ang ano pala dyan, ang plot twist ay yung D. Yung makuha mo yung legs ng triangle. So, finally, we have the answer. D is equal to 1.546 meters. So, I guess, nakatulong ito o makakatulong ito sa pag-intindi natin sa couple and try to answer some problems pa, no? Para ma-practice natin ito. Maraming pong salamat sa panonood. Pag may tanong po kayo, just comment po sa comment box. At kung may gusto kayong ipasolve, try natin isolve. Sabihin nyo lang po sa comment box. Thank you po.